March 11 nitong taon, naghihingalo sa isang ospital sa Jaén, Nueva Ecija ang 19 na taong gulang na si Melissa, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanyang ina, na ospital si Melissa matapos daw pagbuhatan ng kamay ng kanyang kinakasama. Tumawag yung nanay nung lalaki. Nag-aaway na naman daw po yung mag-asawa. Ay pasana po siya dito sa mukha. Sabi ko, ano nangyari? Mama, uwi na tayo. Hindi ko na kaya. Nag-away daw si Melissa at kanyang kinakasama na si Jerome, hindi niya tunay na pangalan, noong March 9. Nang suntukin daw si Melissa ni Jerome, bumagsak daw siya at tumama ang ulo at katawan sa isang bato. Yung lalaki naman nasa harap ng pinto ng bahay nila. Sabi niya, Nanay, hindi ko po sinasadya. Mahal ko po yung anak niyo. Nabigla lang po ako. Kung mahal mo pa ako yung anak ko, di mo sasaktan. Agad nilang idinulog sa barangay ang insidente. Nagpasya ang magkabilang panig na hindi na magsasampa ng kaso si Melissa laban sa kanyang kinakasama. Napagkasunduan na lang na lahat ng gastos sa pangyayari sa kanya at saka suporta doon sa bata, yun po ibibigay nila. Dinala sa ospital si Melissa, pero nakalabas din. Meron lang ako, anak. Pero makalipas ang ilang araw, may mas malala pa pala siyang sasapitin. Nahihilo yung anak ko. Masakit lagi ulo. Hirap na siyang bumangon, hirap na siyang umupo. Hirap na siyang tumayo. Nung March 16, binalik ko po siya sa ospital. Hindi niya na kayang igalaw yung kalahati ng katawan niya. Yun na lang kalahati, ba't ka ako ganun? Kahit siya, iyayakap niya ako, sabi niya, Mama, natatakot ako, ba't nangyayari sa akin to? Dahil sa paglala ng kondisyon ng anak, nagpasya ang mga magulang ni Melissa na ilapit na sa pulis ang kaso. Yun po kasing pangyayari is naka-blatter daw po sa barangay na. Ngayon, kung sabi po namin magpapile siya ng kaso through regular filing po. Meron lang ako, anak. Sa cellphone video na ito nakuha ng kanyang pamilya, makikita ang pag-iyak ni Melissa habang nasa loob ng ospital. Sabi ng kanyang pamilya, iniinda ni Melissa ang pagkaparalisa ng ilang parte ng kanyang katawan at hirap sa paghinga. Yun na pala ang mga huling sandali niya. March 19, binawian ng buhay si Melissa. Ayon sa death certificate ni Melissa, autonomic dysreflexia due to mauling o spinal cord injury dahil sa bugbog ang naging diagnosis sa kanya. Sobrang hirap. Hindi ko kasi matanggap na apakabilis ng pangyayari. Na yun ang ikamamatay ng anak ko. Tinungo ng Reporter's Notebook ang barangay na unang rumesponde sa insidente para sa barangay. Namagitan lang sila at sumunod sa napagkasunduan ni Melissa at Jerome. Nagkasundo sila dito sa barangay na maghihiwalay na at meron na silang itinakda sustento para sa bata. Napag-alaman din ng Reporter's Notebook na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng pagtatalo sina Melissa at Jerome. Pagkukumpirma ng kapitan ng kanilang barangay, bago ang nangyaring pananakit ni Jerome kay Melissa, ilang beses na rin daw nakarating sa kanila ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa na nauwi sa verbal abuse ni Jerome kay Melissa. Kung ganyan-ganyan lang din ang mangyayari sa inyo, mainam pa ako maghiwalay na nga ako kayo. Baka mimya, hindi lang ganyan ang mangyari. Pero pananaw ng isang civil and criminal litigation lawyer, sinampahan na dapat agad si Jerome ng kaso nung nasa barangay pa lang ang dalawa. Nasa batas kasi natin na pinagbabawal ang barangay conciliation sa VAUSI cases . At nakasaad pa dun sa VAUSI na sino mang mag-encourage ng settlement sa VAUSI cases may be administratively liable.
stricto po ang batas dyan na hindi dapat na dumadaan sa mediation at conciliation ang mga cases ng vowsy. Meron lang ako anak. Mama. Dahil sa pagkamatay ni Melissa, nagpasya ang kanyang ina na ituloy na ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Jerome. Yun ang pangako ko sa kanya. Walang areglo. Kahit ano mangyari. Kailangan matupad ko yun. Makulong yung lalaki na yun. Para na lang din sa apo ko. Dahil gusto daw nila makapag-areglo. Handa na daw silang tumulong. Ano pa itutulong nila? Ipatay na yung anak ko. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Jerome kasama ang barangay, pero sa korte na lang daw niya ipaliliwanag ang kanyang panig. Sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2022, 17.5% ng mga Pilipinang edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang bahay. Nangunguna sa mga kasong ito ang emotional violence, sumunod ang sexual violence, at pangatlo naman ang physical violence. Ayon naman sa datos ng Philippine National Police o PNP, umabot na sa mahigit 8,000 ang mga kaso ng physical injuries kung saan sinaktan ang babae ng kanilang kasalukuyang partner. Dagdag pa ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC, mula 164 reported cases na natanggap ng kanilang opisina tungkol sa pang-aabuso sa mga kababaihan sa loob ng kanilang tahanan noong 2022. Tumaas daw ito ng mahigit 300 cases nito lang nakarang taon. Nakikita natin may nangyayari pa rin. Ang positive side is yung confidence nila na mag-report. Na lumalapit sila, aware sila, alam na nila na kailangang i-report nila ito. Hindi mo alam yung trauma. Ano sabi mo sa akin? Mahigpit din nilang paalala, Ito ay isang offense laban sa state or society. So once na ma-file si 9262, wala nang areklo. Dire-diretso yan. Yung mga partner na patuloy na inaabuso yung kanilang asawa, ito ay warning na sa kanila na once na ma-file, ito ay tuloy-tuloy. sa patuloy na pagtaas ng kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan, kailangang palakasin pa raw ang Violence Against Women and Children o VAUSI Desk ng iba't ibang lugar sa bansa para mas mapadali ang pagsusumbong ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa 39,000 ang VAUSI Desk sa buong bansa. Pero aminado ang Department of Interior and Local Government o DILG na kulang ang kapasidad ng iba't ibang barangay sa pagresponde sa VAUSI cases. Challenges sa department namin kasi karamihan sa ating mga barangay officials ay hindi pa masyadong alam kung ano yung kanilang mga responsibilidad on handling VAUSI cases. Kaya nga po ang aming departamento, isa ito sa dapat na tugunan namin maglabas ng mga guidelines and policies kung ano yung dapat nilang gawin sa pagpa-perform ng kanilang mga duties and responsibilities